Zoe's POV. Mag-iisang buwan na simula nang aminin sa kanya ni Lucas na gusto rin siya nito. Pero hanggang ngayon ay para pa rin siya nitong nililigawan. Madalas ay dinadalhan siya ng mga bulaklak at chocolates. Kaya naman, mas lalo siyang nai-inlove dito. Natutuwa akong masaya ka, anak. Anang kanyang ina nang ikwento niya ang tungkol sa kanila ni Lucas. Sana nga talaga ay mahalin ka niya ng tapat. Nay, mukha naman honest talaga siya sa nararamdaman sa akin. Nakangising sabi niya sa ina. Ganda siguro na magiging anak namin, oh. Dagdag pa niya habang nai-imagine ang kombinasyon nilang dalawa ng lalaki. Anak, gusto ko lang ipaalala sa iyo na ganito ang original mong muka. Anito at itinuro ang muka. Imaginein mo yung mukha ko at mukha ni Lucas na pinaghalo. Yun ang kalalabasan ng anak mo. Natatawang sabi nito sa kanya. Sinisira niyo naman ang ilusyon ko eh. Gusto ko lang magpakatotoo, anak. Pero mapunta tayo sa seryosong usapan. Wala ka bang balak ipakulong yung dati mong asawa? Darating rin tayo dyan, Nay. Saka ko na lang po ipapaliwanag ang lahat kapag naayos ko ng mga dapat kong ayusin. Sagot niya sa ina. Basta palagi mong iingatan ang sarili mo. Nandito lang ako kapag kailangan mo. Salamat po, Nay. Maya-maya ay tumunog ang kanyang phone. Napangiti siya na makita ang message ni Lucas. I think kailangan na kitang ihatid, Nay. Magre-ready na ako para sa date namin ngayong gabi ni Lucas. Masayang sabi niya sa ina. Paalala ko lang, nak. Huwag 100% ang pagmamahal. Magtira ka rin ang para sa sarili mo. Para kung sakali mang hindi magandang kalabasan yan, at least may kaunti ka pa rin natitira para sa sarili mo. Nay naman, masyado kayong pessimist. Realistic lang ako, iha. Napakarami ko ng pinagdaanan sa buhay. Saka, hindi ka pa ba natuto sa nangyari sa inyo ng asawa mo? Huwag kayong mag-alala, Nay. Palagi ko yung tinatandaan. Aniya sa ina, saka tumingin sa kanyang wristwatch. Halika na, ihahatid na kita. Sa Sunday na lang ulit tayo magkita. So, kaya hindi mo na sinasagot ang mga tawag ko? Dahil sa chipipay na babaeng gatecrasher na yan? Sabi ni Felicitas nang lapitan sila nito sa loob ng restaurant na kinaroroonan nila. Pareho pa silang nagulat ni Lucas nang bigla na lamang itong sumulpot sa likuran nila. Madilim ang mukha nilingon niya ang babae. Excuse me? Ako? Tinatawag mong chipipay? Look who's talking. Hindi ba ikaw tong chipipay dahil ayaw naman sa'yo ni Lucas pero para kang asong di mapakali ang buntot sa kapwa-flirt sa kanya? What? Anang babae na namilog ang mga mata sa katiningnan ng lalaki. Lucas, hindi ako makapaniwalang nakikipag-date ka sa walang manners na babaeng to. San mo lang ba to nakilala, ha? Felicitas, Clara, please. Sabi ni Lucas na tumayo at pumagitna sa kanila. Saka tinignan siya ng masama. Please, wag mo na siyang patulan, okay? Bulong nito sa kanya, pero parang hindi niya narinig ang sinabi ni Lucas. Hindi niya palalampasin ang kamalditahan ng babaeng ito dahil matagal na siyang nagtitimpi dito. Kung hindi siya nito inumpisahan, ay hindi naman siya magkakaganito. But since na-trigger na ako, hindi ko na talaga babalewalain ang kabaliwan ng babaeng ito. Mabilis niyang inabot ang buhok ni Felicitas at inunudngod ito sa mesa. Damn, please, stop it! Tinig niyang sigaw sa kanya ni Lucas. Ngunit di pa rin niya binitawan ng babae. Kaya nagulat na lang siya nang sampalin siya ni Lucas. I said, stop it! Galit na sabi nito. Nagulat ako dahil sa halip na ako ang kampihan ni Lucas, ay parang ipinagtanggol pa nito si Felicitas laban sa kanya. Hindi siya makapaniwalang sasampalin siya ni Lucas nang dahil kay Felicitas. Hindi ba dapat sila ni Lucas ang magkakampi? Hindi ba dapat si Felicitas ang pinagsasabihan nito dahil ito naman ang nag-umpisa ng gulo? Pero bakit parang kasalanan pa niyang lahat? Napakurap siya lalo na nang makita niyang alalayan nito si Felicitas. Gulat na gulat ako na parang ako pa ang lumalabas na atribida sa eksenang ito. Mas lalong nagdagdaga ng inis niya
nang makita niyang napangisi si Felicitas at parang aping-aping isinandal pa ang mukha sa mga balikat ni Lucas. Mabilis siyang tumakbo palabas ng restaurant. Tinatawag siya ng lalaki, ngunit mas lalo niyang binilisan ang pagtakbo. Mabuti na lamang at may dumating na taxi at nakasakay kaagad siya. Iyak siya ng iyak nang nasa loob na siya ng taxi. Para siya nitong ipinahiya sa harapan mismo ni Felicitas. Ano bang klaseng boyfriend ang sa halip na ipagtanggol siya ay yung umaaway pa sa kanya ang kinampihan nito. Hindi naman gustong sampalin ni Lucas si Zoe. Ngunit nang makita niyang hindi na niya ito maawat, ay iyon lamang ang paraang naisip niya para patigilin ito sa pagwawala. Alam niyang mali ang ginawa niya. Pero kailangan pa ba nitong magwala samantalang pwede naman itong lumayo sa gulo? Tinatawagan niya si Zoe, ngunit ayaw nitong sagutin ang kanyang tawag. Natrack niya kung nasaan ito, kaya nagmamadali siyang sumakay sa kotse para puntahan ito. Inabutan niya itong nakaupo sa isang bench sa park. Of all places, dito mo pa talaga naisipang tumambay sa delikadong lugar na to? Naiinis na si Tanya rito. Hindi ito kumibo. Look, I'm sorry kung nasampal kita. Hindi kasi kita maawat, kaya yun lang ang naisip kong paraan para patahimikin ka. Talaga ba ha? Sa halip na ipagtanggol mo ko sa babaeng yon, ako pang ipapahiya mo? Bakit? Dahil ikinahihiya mo ko? Bakit hindi mo nalang sabihin kay Felicitas na yon, natigilan ka na niya? Bakit parang gusto mong ilihim sa babaeng yon ang tungkol sa atin? Zoe, please, bakit ba kailangan gawin mo complicated ang lahat ng to? Will you please stop acting like a child? Ha? Ako pang parang bata? Look, sino ba sa amin na nag-umpisa ng gulo? Galit na sabi nito sa kanya. Ano ba Zoe? Bakit kailangan dalhin mo dito yung pagiging asal palingkera mo? Napipikong sabi niya rito. Asal palingkera pala ha? Pwes, gusto kong sabihin sa iyong ganito talaga ako at hindi mo na mababago pa ang tunay kong pagkatao kahit ilang beses mo pang baguhin ang mukha ko. Uulitin ko, hindi ako si Clara. Ako si Zoe at whether you like it or not, hindi mo na mababago ang tunay kong pagkatao. Mas lalong hindi ako susunod para lang maging si Clara mo. Sigaw nito sa kanya. Zoe, please, be reasonable. Pakiusap ni Lucas sa kanya. Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat. Saka itinaas ang kanyang muka para iharap sa mukha nito. Wala kang dapat ipag-alala kay Felicitas. Dahil wala naman nangyari at never naman mangyayari sa amin, okay? Alam kong yun naman talagang pinaghihimutok mo. Pinagseselosan mo siya, right? Anito sa kanya. Do you think ganun lang kakitid ang utak ko para pagselosan siya, Lucas? Nagagalit ako. Dahil sa halip na sabihin mo sa babaeng yun na wala itong karapatang pagsalitaan ako ng ganun. Parang siya pang kinampihan mo. Ako ang girlfriend mo, hindi ba? Nagdadamdam na sabi niya rito. Kung noong sila pa ni Desmond ay hindi niya magawang ilabas ang lahat ng sama ng loob niya, this time sa pangalawa niyang pakikipagrelasyon, ay ipinasya niyang maging vocal sa tunay niyang nararamdaman. Matagal ring panahong nanahimik lamang siya at hindi na siya makakapayag maging bulag at pipi ng dahil lang sa labis na pagmamahal. I'm sorry Zoe. Yeah, you're right. Ikaw dapat ang kinakampihan ko at hindi siya. Hayaan mo, next time na pagsalitaan ka niyang muli ng masakit, makakatikim siya sa akin. Pangako nito sa kanya. Hindi na lamang ako umimik pa. Pero kapag naulit na naman ito at wala pa rin ginawa si Lucas para ipagtanggol ako, talagang titiisin na niya ito. Kung talagang mahal siya nito, ipaglalaban siya nito kahit na anong mangyari. At dapat handa itong ipagsigawan sa mundo na mahal siya nitong talaga. Ilang taon na rin siyang ikinahiya ni Desmond noong nagsasama pa sila. Mas lalo tuloy bumaba ang kumpiyansa niya sa kanyang sarili. Iba na ngayon, wala nang dahilan pa para ikahiya siya ng kahit na sino. Are we good now? Paninigurado ni Lucas sa kanya. Inirapan lamang niya ito. Kung hindi lang talaga. Tiningnan niya ito. Next time na awayin ulit ako ng babaeng yon, sinasabi ko sa iyong, ingungudgud ko talaga siya sa semento, okay? Natawa lang ang lalaki sa kakinabig siya at hinagkan sa noo. By the way, may auction tayong pupuntahan bukas. I'll bid. Dinalabanan mo ang sarili kong bid. Ganun lang kasimple ang gagawin mo. Kasual na sabi ni Lucas sa kanya. Nangunot ang noo niya. Maglalaban tayo sa pagbibid? Parang ganun na nga.
I-auction ng isang painting. Actually, wala naman yung ganong value. Tayo ang magbibigay ng value sa painting. Huwag kang mag-alala, ipapakilala kita kay Audrey para mag-guide ka sa dapat mong gawin. Naguguluhang tinignan niya ito. I don't get it, Lucas. Do you trust me? Tanong nito sa kanya. Tumango lamang siya. Then do what I say, okay? $500 million ang ipapasok nating pera sa Hong Kong. Kaya tiyakin mo lang na hindi magkamali si Zoe bukas. Anang ama niya, matagal na nilang ginagawa ang ganito. Sa pamamagitan ng mga paintings ay hindi sila maaakusahan ng money laundering. Nagtataka lang siya kung bakit si Zoe pa ang napili ng kanyang ama na pumalit sa ginagawa ng kaibigan niyang si Audrey. Talaga bang kailangan si Zoe pang gumawa niyon, Dad? Mas mabuti na may bagong mukha, Lucas. As much as possible, ayoko may makitang kahit na anong usok. Besides, malapit ko ng patahimikan ng Audrey na yun. Nagulat siya sa sinabi ng matanda dahil kahit paano ay naging kaibigan na niya si Audrey. But why, Dad? Bagamat madalas ay sunod-sunuran lamang siya sa bawat sinasabi ng ama, may mga panahon ring kine-question niya ang mga nagiging desisyon nito. Pero as always, palagi itong tama ng mga nagiging desisyon. May hinala akong kinakausap ni Audrey ang kalabang grupo para sa isang transaksyon sa China. Hindi ko pa naman ako kumpirma ang hinala ko. Pero kilala mo ako, Lucas. Once masira ng tiwala ko sa isang tao, kailangan ko na siyang patahimikin. Kesa naman madiskubre ko na lang na malaki na ang sunog. Mahirap nang masupil pa. May gusto ka pa bang malaman, anak? Walang imik na umiling lamang siya sa matanda. Maya-maya pa ay nawala na ito sa kabilang linya. Napaisip siya bigla. Tama nga bang ilagay niya si Zoe sa alanganin? What if pumalpak ito? Natatakot siyang baka isang araw ay ang sarili niya mismong ama ang magpatahimik kay Zoe. Kagaya ng ginagawa nito sa ibang mga tauhang pumapalpak sa transaksyon. Muli niyang kinontak ang matanda. Dad, kumuha ka na lang ng ibang tauhan. I won't involve Zoe into this. Are you crazy, Lucas? Hindi ba sinabihan na kitang wag na wag mong gagamitin ang emosyon mo rito? Tapatin mo nga ako. Are you really in love with that woman? Hindi siya makasagot. Binabalaan kita, Lucas. Kung pakikipagsalo lang ang habol mo sa kanya, okay lang. Pero ayoko nang maulit pang nangyari sa'yo nung nahibang ka ng husto sa isang babae gaya ng kabaliwan mo kay Clara. Distractions lamang ang mga babae. Hindi ko idadamay si Zoe dito, Dad. Mariing sabi niya sa ama. Hayaan niyong kumuha na lang ako ng ibang makakasama ko. Pero hindi si Zoe. Ibalato niyo na lang ang parebado kong buhay, Dad. Total naman, wala kayong iniutos sa akin di ko sinusunod. Rinig niyang napahinga ng malalim ang matanda sa kabilang linya. Sayang, I really like this girl. Bagay ang partnership niyo at nakikita kong magiging matagumpay ang tandem ninyo. Mabilis siyang matuto. Hindi gaya ng ibang mga tauhan natin walang silbi. Please, Dad, huwag na natin gamitin pa si Zoe. Nawala na lamang ito sa ere at hindi man lang nagpaalam sa kanya. Kaya naman pala na inlove sa'yo ng husto ang anak ko. Babait ka pa lang talaga. Magiliw na sabi ng matikas na si Dr. Greg Bustamante kay Zoe. Para itong pinatandang version ni Lucas. But unlike Lucas, napaka-friendly ng aura nito at palaging nakangiti. Unang pagpapakilala pa lamang nila ay magaan na kaagad ang loob niya rito. Mas lalo na nang panay ang papuri nito sa kanya. Flattered tuloy siya. No, madalas po pala niya ako nababanggit sa inyo. Masayang sabi niya sa matanda. Siyempre naman, iha. Anitong humigop bahagya ng kape sa kamuling tumingin sa kanya. Hindi naman lingid sa iyo ang pinagdaanan ng anak ko, hindi ba? Pero simula na makilala ka niya, naging masigla na ulit siya. Wala siyang pagsidla ng kasiyahan sa mga sinasabing iyon ng matanda. Hindi naman po kasi ganun ka-vocal ang anak niyo sa akin. Minsan naiisip ko nga pong baka hindi naman siya ganun kasaya sa piling ko. No, malaking bagay ka sa amin, iha. Ibang kaligayahan ang ibinibigay mo kay Lucas. Anitong tumayo at tinampot ang larawan ng anak noong maliit pa ito kasama na nakakatanda nitong kapatid na pumanaw noong 16 years old ito. Alam mo naman siguro kung gaano kalungkot ang naging buhay ni Lucas nang pumanaw ang Kuya Lance niya. Nabago lang yun nang makilala niya si Clara.
Ngunit hindi rin naman nagtagal ang kaligayahan niyang yun. Naikwento na siguro ni Lucas ang nangyari sa kanya, hindi ba? Tumango siya rito. Kaya masaya akong dumating ka sa buhay ng anak ko. Pero lately, may pinagdadaanan kaming malaking problema sa negosyo. Nabanggit na rin siguro ni Lucas ang tungkol doon. Nangunot ang noo niya. Walang nababanggit si Lucas sa kanya tungkol sa problema nito sa negosyo. Pagdating naman po kasi sa mga ganyang bagay, walang nababanggit sa akin si Lucas. Aniya sa matanda. Siguro ay ayaw ko na niyang bigyan ng problema pa. Kaya nga nang lapitan ko ang anak ko para sana kailanganin ng tulong mo. Nagalit to sa akin. Bakit naman po? Kung makakatulong ako sa kahit na maliit kong makakaya, bakit hindi? Aniya rito. Ano po bang gusto niyong gawin ko? May auction kasi na magaganap mamayang gabi. Anang matanda sa kanya. Nabanggit nga po sa akin yun ni Lucas. Ang ipinagtataka ko lang po ay nagbago ang isip niya na isama ko sa event na yun mamayang gabi. Ayaw ka na niyang ma-involve sa problema namin. Anang matanda sa kanya. Ang totoo, malaking tulong kung mabibili namin ang painting dahil may ibibenta ulit namin yon sa mas mataas na value. Kaya gusto ko sanang magbid ka rin para siguraduhin hindi mapupunta sa ibang paintings. Anito, hindi niya maintindihan kung sa paanong paraan makakatulong ang painting na yon sa problema sa negosyo ng mga Bustamante. Hindi naman kasi mataas ang IQ niya para ma-pick up ang sinasabi ng matanda. Pero syempre pa ay gusto niyang magpa-impress dito. Gusto rin niyang matulungan si Lucas. Willing po ako, sabi niya. Napangisi ang matanda. Ngunit bago pa ito makapagsalitang muli ay dumating na si Lucas. Natigilan si Lucas nang datnan niya ang ama sa kanyang apartment. Hindi niya alam na nasa Pilipinas pala ito. Lucas anak. Nakangising sabi nito sa kalumapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Bigla siyang kinutuban. Kilala niya ang ama. Gagawa at gagawa ito ng paraan para masunod kung ano man ang gusto nito. Anong ginagawa niyo rito, Dad? Easy, iho. Trust me. Hindi ko ilalagay sa kapahamakan si Zoe. What the? Asar na sabi niya rito. Hindi pa man ito nagsasalita ay parang nahuhulaan na niya kung ano ang binabalak ng matanda. I told you, ayoko na ma-involve pa si Zoe dito. Giit niya sa ama, ngunit parang wala itong narinig na inakbayan siya sa kanakangising tumingin kay Zoe. Pumayag na si Zoe na tulungan tayo sa problema natin, iho. Napahinga siya ng malalim sa kakunot noong napatingin sa babae. Zoe, ayoko na sanang ma-involve ka pa rito. Problema naming pamilya to kaya... Hindi pa ba ako part ng pamilya mo ha, Lucas? Itinuturing mo pa ba akong ibang tao? Nagtatampong tanong nito sa kanya. Nilapitan ito ng ama niya. Of course, part ka na ng pamilyang ito. Kaya nga gusto kong maging transparent sa iyo, iha. At nagpapasalamat akong pumayag ka sa plano ko. Anitong tinapik ang balikat ng babae sa kanilingon siya. Anak, you are so lucky to find such an incredible woman like her. Nakuyom na lamang niya ang kanyang mga palad. Gusto kong makatulong, Lucas. Nakangiting sabi ni Zoe sa kanya. Hindi na siya nakipagtalo pa. Hinila niya ang matanda palabas ng kanyang condominium. What is this, Dad? Mahinang sabi niya nang nasa labas na sila. Ngayon lang ako makikiusap sa inyo. Bakit hindi mo pa ako mapagbigyan? Ngayon mo pa ba ilalayo si Zoe dito ha, Lucas? Simula nang iligtas mo siya ng gabing yon, naging parte na siya ng organisasyon nating to nang hindi nito alam. Nakakalimutan mo na ba kung paano niyo pinagtulungang mahak ng Pinedas Corporation? Tanong nito sa kanya. Ginawa ko yun para tulungan siyang mabalik ang lahat sa kanya, Dad. Aniya rito. Ginawa mo yun para sa organisasyon, anak. Ang Pineda ay parte ng ating organisasyon. Baka nakakalimutan mo. Napahinga siya ng malalim. Pero walang kinalaman si Zoe sa involvement ng mga umampon sa kanya sa organisasyong to. Hindi nga niya alam na buhay pang mga Pineda. Hindi pa sa ngayon, iho. Pero malalaman rin ni Zoe ang totoo. Dad, mangako kayo sa akin na kahit anong mangyari, poprotektahan natin si Zoe. Hiling niya sa ama. Mangako ka rin na palaging mas matimbang ang organisasyon nating to kaysa dyan sa kung anumang nararamdaman mo, anak. Alam mo naman kung bakit ko to ginagawa, hindi ba? Hindi siya makasagot.
Hinding-hindi mo ipagkakanulo ang organisasyon nang dahil lang sa isang babae. Napilitan siyang tumango na lamang. Hindi ako nagkamali sa pagtitrain ko sa iyo, anak. Talagang mapagkakatiwalaan kita. Alam kong kapag nawala ako, hindi mauuwi sa wala ang lahat ng to. Dahil kampante akong pangangalagaan mo ang organisasyon nating to. Hindi na siya nagsalita pa. May mga sandaling tinatanong niya sa sarili kung ano pa nga ba ang dahilan kung bakit patuloy nilang ginagawa ito. Nakamit na nila ang hustisya sa pagpanaw ng Kuya Lance niya. Nabawi na nila ang lahat ng mga ninakaw sa kanila. Besides, marami na itong napatumbang mga tiwaling politicians. Marami ng mga charitable institution na natulungan. Marami na rin itong mga properties na nakatago sa iba't ibang panig ng mundo. Ano pa bang gusto nitong mangyari? Hindi pa ba ito napapagod? Dahil kung siya lamang ang masusunod, gusto na sana niya mag-focus na lamang sa pagpapatakbo ng Bustamante General Hospital. Ngunit hindi niya magagawa iyon sa ngayon dahil sa mga demands ng kanyang ama. Ano bang ipinag-aalala mo, Lucas? Bakit hanggang ngayon parang hindi mo pa rin ako pinagkakatiwalaan? Tanong ni Zoe kay Lucas nang mapansing tila hindi ito mapakali ng gabing yon. Katatapos lang ng auction at nagawa ko naman ang ipinagawa sa akin ng ama nito. Masaya silang makatulong sa financial problem ng mga ito. Ngunit pansin niyang hindi naman masaya si Lucas. Hindi mo kilala si Dad. Sabi nito sa kanya at binilisan ang pagpapatakbo ng sasakyan. Next time, bago ka magdesisyon tungkol sa mga bagay na ganito, pwede bang ikonsulta mo muna sa akin? Ayoko na sanang ma-involve ka pa dito. Mas lalong ayoko nakikipag-usap ka kay Daddy nang wala ako. Next time, wag na wag mo siyang papapasukin sa bahay kapag wala ako. Nasaktan siya sa sinabing iyon ni Lucas. Akala pa naman niya ay parte na siya ng pamilyang ito. Pero bakit gusto siya nitong ilayo sa pamilya nito? Akala ko matutuwa ka makitang close ako sa father mo. Nagdadamdam na sabi niya rito. Hindi pa rin nagsalita ang lalaki. Hanggang makauwi sa bahay ay masamang-masama ang loob niya. Ikinahihiya mo ba ako, Lucas? Obvious naman kinopya mo ang mukha ko sa dati mong asawa. Hindi naman nagtanong father mo ng tungkol doon. Ni hindi nga to nagulat nang makita ako. At palagay ko ay gustong-gusto niya rin ako para sa'yo. Pero bakit parang hindi ka masayang maging close ako sa kanya? Kung may tiwala ka sa akin, makikinig ka at hindi na magtatanong pa, okay? Sabi nitong hinawakan na magkabila niyang balikat. Just trust me, Zoe. Hindi na siya muling nag-usisa pa. Niyakap na lamang niya ito ng mahigpit saka sinakop ang labi nito. Hanggang masumpungan na lamang niya ang sarili sa loob ng kwarto ni Lucas habang unti-unti nitong tinatanggal ang lahat ng suot niya. At makalipas lang ang mahabang sandali ay sabay nilang narating ang kaliwalhatian. Sa kabilang banda, buntik nang mabitiwan ni Zoe ang mga pinamili nang mamataan ng isang babaeng kamukang kamukha niya. Sinundan niya ang babae, ngunit parang bulang bigla na lamang itong naglaho. Ramdam niya ang panalamig ng kanyang mga paa at parang may kilabot na bumalot sa kanyang buong katawan habang kung ano-anong pumapasok sa isipan niya. Hanggang makabalik sa bahay ay tulala pa rin siya. Tinatawagan niya si Lucas ngunit hindi niya ito makontak. Paikot-ikot siya sa loob ng bahay. Ilan pang babae ang kinopya ni Lucas sa mukha ng asawa nito? Hindi siya mapakali. Hinding-hindi siya namamalikmata lang. Kamukhang-kamukha talaga niya ang babae. Napaluha na siya sa naiisip. Pinagtitripan ba ako ni Lucas? Muli niyang dinampot ang kanyang phone at tinawagan ito. At sa wakas ay sumagot ang magaling na lalaki. Hello? Dinig niyang kalmadong sabi ng nasa kabilang linya. Nasaan ka? Umuwi ka ngayon din. Kailangan nating mag-usap. What's wrong? Nag-aalalang tanong nito. Pwedeng mamaya na natin pag-usapan? Please, umuwi ka na. Okay, pauwi na ako. Lumipas lang ang halos mahigit isang oras ay dumating na rin si Lucas. Dinabutan niya ito habang nagtitimpla ng kape. Ilan ba kami may ganitong muka? Titig na titig siya kay Lucas habang itinatanong iyon. Kinakabahan siya sa isasagot nito. Nangunot ang noo ng lalaki. What do you mean? Alam mo namang kinopya ko ang mukha mong yan kay Clara, hindi ba? Sagot nitong bahagyang natawa. Siyempre nag-iisa ka lang. Not unless buhay si Clara.
Pabiro pa nitong sagot sa kanya. Kaagad nagsikip ang puso niya. Buhay si Clara! Buhay ang asawa mo! Umiiyak nang sabi niya rito. Ako mismo nakakita sa kanya sa loob ng mall. Alam kong nakita niya ako, kaya sinundan ko siya. Pero bigla na lang itong naglahong parang bula. Kitang-kita niya nang mabitawan ni Lucas ang hawak na tasa ng kape. Tumilapon ang laman niyon sa mesa. Di posible ang sinasabi mong yan. Matagal na siyang wala. Hindi makapaniwalang sagot nito sa kanya. Hindi ako maaaring magkamali. Nakita ko talaga si Clara. Tumutulo ang luha na sabi niya rito. Hindi alam ni Lucas kung ano ang mararamdaman sa sinabing iyon ni Zoe. Ilang beses nang parang nakita rin niya si Clara noon. Pero iniisip na lang niyang namamalikmata lang siya dahil sa labis na pangungulila dito. Ngunit hindi na lamang siya ang nakakita kay Clara ngayon. I'm sure nagkakamali ka lang. Baka na malikmata ka lang. Imposible ang sinasabi mo. Matagal nang wala si Clara. Aniya kay Zoe habang napapailing. Hindi ako maaaring magkamali, Lucas. Si Clara ang nakita ko. Buhay siya. Buhay ang asawa mo. Umiiyak na giit nito sa kanya, saka parang nitatarantang tiningnan siya. Anong mangyayari ngayon sa akin ha, Lucas? Hindi siya sumagot, sa halip ay nagmamadaling pumasok sa kanyang kwarto at kaagad na tinawagan ng ama. Ilang minuto rin bago siya nito sinagot. Dad, hindi ko nakita ang katawan ni Clara nang pumanaw to. Basta na lamang akong naniwala sa inyo. Dahil alam kong hindi niyo ipagsisinungalingan tungkol sa bagay na yan. Pero ngayon, parang nagdududa na ako. Nakita rin ni Zoe si Clara, Dad. Imposibleng namamalikmata lang kaming pareho ngayon. Sabi niya sa ama habang titig na titig sa monitor ng kanyang laptop. Napansin niyang tila na balisa ang matanda habang iniisip kung ano ang sasabihin sa kanya. Dad, kailangan kong malaman ang katotohanan. Hindi na niya napigilan ang galit na nararamdaman. Buong buhay ko, wala akong ginawa kundi sundin ang utos niyo na wala nang tanong-tanong pa. Dahil nagtitiwala ako sa inyo. Kaya umaasa akong hindi niyo ipagkakait sa akin ang katotohanan. Lucas anak, I'm sorry kung itinago ko sa iyo ang katotohanan. Panimula ng matanda sa kanya. Oo, inilihim namin sa iyo ang totoo. Pinalabas kong pumanaw si Clara sa sakit na cancer. Gawa-gawa lang din namin ang sakit niya. Nagimbal siya sa sinabing iyon ng matanda. Biglang-bigla ay parang ibang tao na ngayon ang kausap niya. Paano siya nagawang lokohin ang sarili niyang ama? Paano niyo to nagawa sa akin ha, Dad? Halos mabaliw ako sa frustration. Alam niyo kung gaano ko kamahal si Clara. This is too much, Dad. Ginawa ko yun para protektahan ang organisasyon. Sabi ng matanda sa kanya. Kalokohan. Sigaw niya rito. Hindi ako makapaniwalang kaya mo kong paglaruan, Dad. Pinaglaruan niyo ako lahat. Pagkasabi niyon ay mabilis na siyang lumabas ng bahay. Nakita pa niyang sinundan siya ng tingin ni Zoe, ngunit hindi niya ito pinansin. Nagmamadali siyang nagtungo sa ospital. Pagkakita niya kay Nelson ay kaagad niya itong sinuntok. Bumulagta sa sahig ang nagulantang na binata. Hey, ano naman ba to? Tanong nito sa kanya habang tumatayo. Mabilis niya itong kinuwelyuhan. Alam mong tungkol kay Clara, di ba? Alam mong buhay si Clara? Sigaw niya rito. Natahimik si Nelson. Parang naghihinang napalugmok siya sa sahig habang umiiyak. Galit na galit siya dahil pakiramdam niya ay pinaikot siya ng lahat. Sinunod ko lang iniutos ni Clara. Paliwanag ni Nelson matapos siyang mahimasmasan at ngayon ay nasa loob na sila ng isang coffee shop. Kumunot ang noo niya. Nasaan si Clara? Aniya rito. Hindi ko alam. Simula na magpanggap siyang pumanaw na. Hindi ko na siya nakakausap pa. Tiningnan niya ito ng matiim dahil parang hindi siya naniniwala sa sinasabi nito. Trust me pare, hindi ko talaga alam kung nasan siya. Hindi na siya nagsalita. Nagmamadali na siyang lumabas ng coffee shop at sumakay sa kanyang motorsiklo. Nagbabaka sakaling matatagpuan niya si Clara sa mga lugar na naiisip niyang pagtataguan ito. Ngunit hanggang gumabi na ay hindi niya ito matagpuan. Umuwi siyang laglag ang balikat. Gulong-gulo na ang isipan niya. Hindi niya alam kung paano papakitunguhan si Zoe ngayong alam na niyang buhay pa ang kanyang asawa. Kanina pa ako nag-aalala sa iyo.
Hindi mo sinasagot ang tawag ko. Salubong ni Zoe sa kanya. Nagluto ako ng dinner. I'm tired. Gusto ko na magpahinga. Wala sa mood na sagot niya rito, saka pumasok na sa loob ng kanyang kwarto. At tiniyak na nakalak iyon para hindi makapasok si Zoe. Sa ngayon ay wala siya sa mood na makipag-usap dito dahil hindi niya alam kung ano ang isasagot sa mga katanungan nito. Maski ako ay naguguluhan na ngayon sa kanyang damdamin. Nakita niya ang 38 missed calls ni Zoe nang ilapag niya ang kanyang phone sa lamesa. After 5 minutes ay, narinig niyang tumatawag ito mula sa labas ng pinto. Baka gusto mo magkape. Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko? Pagod ako at gusto ko na magpahinga. Inis na sagot niya dito. Napalunok si Zoe nang marinig ang isinagot sa kanya ni Lucas. Naiiyak na nagbalik siya sa kanyang kwarto. Hindi pa niya alam kung ano ang nangyayari. Buhay ba talaga si Clara? Ang dami sana niyang gustong itanong kay Lucas. Ngunit wala naman ito sa mood na makipag-usap sa kanya. Kaninang dumating ito ay halata niyang matabang ang pakikitungo sa kanya. Umiiwas na magtama man lang ang kanilang mga paningin. Ngayon pa nga lang ay nagbago na kaagad ito sa kanya. Paano pa kaya kapag talagang buhay si Clara? Kaagad nagsisikip ang puso niya habang kung ano-ano ang pumapasok sa kanyang isipan. Mahal na niya si Lucas. Ngunit hindi na niya ngayon tiyak kung nasaan na nga ba siya sa puso nito. Hindi naman siya mulala. Alam naman niyang isa sa mga factor ang mukha niya kaya nahulog ang loob nito sa kanya. Pero kapag nagbalik na ang original na nagmamay-ari ng pwestong yon sa puso ni Lucas, anong mangyayari sa kanya? Mahal na mahal niya ito. Hindi niya alam kung bakit sa napakabilis na panahon ay nahulog na ng husto ang loob niya kay Lucas. Iniisip ko pa lang na mabubura ng lahat ng pinagsamahan nila kapag nagbalik na si Clara ay para nang pinipiga ang puso niya sa sobrang sakit na nararamdaman. Hindi yata niya kakayaning masaktan na naman sa pangalawang pagkakataon. This is too much to bear. Hindi niya alam kung paano haharapin ang lahat ng sakit na darating kapag si Clara ang pinili ni Lucas. Napakagatlabi siya. Kung kailan inaakala niyang perfect na ang lahat, saka darating ang panibagong dagok sa kanyang buhay. Hindi na nga yata siya magiging masaya sa love life kahit na kailan.